Uy, good morning, good evening, good afternoon, good day, kung nasa mga parte kayo ng mundo. Welcome sa panibagong vlog. At ayun, ito yung first day ng aking bakasyon. Tatakbo muna ako bago ako gawin yung mga gagawin ko dito. Sobrang aga pa, 6:30. So, si Mrs. umalis na eh. May trabaho siya ngayon. May umagahan na rin, itlog. So, sapatos muna ako. Sarap tumakbo pag ganitong oras. Pag ganitong oras, ito yung pinakamagandang pagkakataon para makatakbo ka ng maganda. May hangin ng konti. Tingnan natin. Ayan may hangin ng konti. Oh. Tapos hindi pa kainitan, di ba? Kumbaga, lalabas pa lang yung araw. So, bago lumabas yung araw kailangan na mag-jogging kasi mamaya mainit na yan. Sobra. Tingnan natin kung anong init ngayon. Hindi ko makita. Nandun sa cellphone ko sa loob. So, ayun. Bis muna ako. Lagyan ako ng sapatos and takbo. Let's go. Let's go. Ayun, ready na ako. Let's go, let's go. Ito yung dalawang camera. Yan. Hindi ko nadadala ito nasa baba. Yung pan-charge niya. Okay na rin naman to. Sarap pa ng hangin. Malamig. Ito si na Mrs. Ciao. Hindi ka nakasama. Ciao. Ciao. Sarap tumakbo. Si Mrs. may trabaho. Kung walang trabaho yun, sasama sa akin yun. Dito ako sa malapit sa amin. Ayun, naka 2 kilometers na ako. Pahinga muna ng konti at umiinit na. May hangin ng konti pero mainit. Let's go. Total sobrang aga pa naman baka dumiretso ako doon sa ilog. Tumakbo rin ako doon. May daan naman dito. Ito yung basketball court. Wala pang tao. 7:30. Medyo mabigat pa yung katawan ko Halos isang linggo lahati kami hindi tumakbo. Kasi ang hirap tumakbo sobrang init. Nakaka-dehydrate. Kasi alam nyo naman, lumalabas ako hapon na. So pag tumakbo pa ako, hindi ko na kaya. Kasi sobrang init, tapos pagod sa trabaho. Hindi katulad dati, may hangin pa. Pero ngayon talaga sobra. Kaya kailangan matapos ako ng pagtakbo ng at least alas 9 ng umaga. Meron ditong homeless, kakawawa. Ay, naka 3 kilometers na ako. Balik na ako. Pero doon ako dadaan sa ilog pabalik para medyo malayo. Malayong ikot. Maaga pa naman. Grazie. Vabbè.
Bumili ako ng umagahan para dito sa homeless na kaibigan natin. Scusa, ho portato il colazione. Grazie. Anche l'acqua fredda, bene? Grazie. Questo è il mio. Grazie. Ciao, buona giornata. Buona giornata. Grazie. Ciao, ciao. Ayun. Binigyan ko ng umagahan yung homeless na nakita ko natutulog doon. Tuwan-tuwa siya. Nakangiti siya habang binibigyan ko. Solve na yung umagahan niya, di ba? Marami kasi akong dumating na blessing ngayong mga dumaan na 2 linggo. So baka hindi natin i-share, di ba? Share your blessing, di ba? Sabi. So, ayun. Sarap sa pakiramdam na nakakatulong ka, di ba? Nandito na ako sa tulay. Medyo sumasakit na naman yung binti ko pag napepwersa. Bale, nag-straight ako ng 1 kilometro yata at kalahati. Yun yung tuhod ko. Hindi naman tuhod, ito, parte na to, binte. Medyo tumitigas yung muscle. So, lakad muna ako. Ganda dito. Wow. Pero ang taas ng aking sawan. Nahihilo ako pag ganitong mataas. Dito na ako sa may ilog. Dito naman ako ikot ng isa. Tapos uwi na ako sa bahay para makapagluto na. Ay. Ibang-iba talaga pag may pwesto na may tubig. Medyo malakas-lakas yung hangin na malamig. Pero dun sa city, ang init. Ayan o. Silip muna tayo sa tubig. Halos wala ng tubig konti na. Grabe ang ininit niya yung taon na to. Yan o. Ingat-ingat lang tayo, baka may ahas. Tingnan nyo, yung dating puno ng tubig. Yan na lang ngayon. Grabe na. Pero pag yan, pag umuulan, abot hanggang dito ang tubig. Ngayon, no? Grabe, tumitigas ang muscle ko ngayon. Wala lang siguro practice. Matagal-tagal. Sarap dito. Takbo lang ako dito, tapos daan ako ng ilog. And balik na ako. Ang ganda dito ng kalsado. Ito yung daan papunta sa gubat. Sa taas, daanan ng train. Sarap dito, presko. Parang sa mga sa mga movie ng horror. Pero hindi naman nakakatakot, umaga pa lang ngayon. Mga 6 kilometers na ako. Balik na ako sa bahay, siguro another 2 kilometers. Naka-8 ako ngayon, di ba? Mga ka-8 pa lang, pero hindi ko pa natatapos. 6 na ako ngayon, 6.1. Dito na ako sa loob ng gubat. Sarap tumakbo dito. Presko. Sarap tumakbo dito, grabe. Kung nandito si Mrs., matutuwa yun. Malamig-lamig. May bumagsak na sanga. Ang problema, yung sapatos ko pang patag, pambato. Ito lupa. Kaya medyo madulas. Pero okay lang yun, di ba? Importante makarating kahit mabagal.
1 kilometer lang pala. Sumula doon sa tinigilan ko hanggang dito. Sa daanan ng train na to. Kala ko sobrang layo eh. Kala ko may mga 2 kilometers. So, ay, grabe. Naka 9 kilometers ako. 9.1. Pagod. Inom ng tubig. Posti! Ay! Nandito na dalawang bata. Si Kuya hindi dito natulog eh. Doon yata natulog sa pinuntahan nilang piyesta. Pero umuwi na siya ngayon. Nandiyan na siya sa bahay. Sarap ng melon, no? Melon juice, di ba? Kagawa ko mamaya ng konti. Papahinga lang ako. Alas din ulit ako eh. Bibili naman ako ng tanghalian namin. Wala ditong tanghalian. Siguro makabili na rin ng umagahan namin na Basti tsaka ni Marcus. Sarap uminom ng malamig na tubig. Grabe. Ay, nakapag-grocery na ako. Karne. Pero ang bala kong lutuin ngayon ay chicken apretada. Saing lang ako. Mag-11 na. Si Missy siguro lalabas ng ano yun, mga 12. Tapos pasok sila sa B&B. Kaya maaga akong magluluto. Para pag uwi niya, ready na, di ba? Saing lang tayo. 1, 2, 3, 4. Saing. Bumili rin ako ng tahong. Masarap din yung tahong. Diba? Para may sabaw ng konti. Pero gasan ko muna to. Ay, ayun, nakaluto na ako ng apretada. Yan. Tapos, nagluluto pa rin ako ng tahong. Para may sabaw tayo, di ba? Masarap yan. Pero ang problema sa nabili kong tahong, ang daming yung shell na bukas na. Hindi ko alam kung pwedeng iluto pa yun. Ayaw ko naman mag-grease dahil kakain din yung mga bata, di ba? Hindi ko alam kung okay pa to. Hindi ko na lang sinama. Ayan, ang dami. Bukas na. Yung iba sira. Ayan, bukas na. So, tatakot kasi ako. Baka sumakit yung tiyan ng mga bata. Sa amin ni Mrs. okay lang eh. Pero pag sa bata, ang hirap. Ready na. Sigurado ito yung kakainin ng mga bata. Apretada. Siyempre may kanin na tayo dito. Ayan, dinamihan ko yung kanin. Kasi magdadala daw si Mrs. dun sa kaibigan naming Ecuadoriana. Kasi hindi na uuwi. Diretso na sa trabaho sila ni Mrs. mamaya. Sa B&B, dun sa May Lake. So, ayun, dadala niya daw ng pagkain. Ayan, okay na rin ang tahong. Yun. First day pa lang ng bakasyon, bomba na. 2 linggong ganito, di ba? Nandito na yata si Mrs. Ang problema lang, ang dami langaw pag ganitong mainit. Yun, nandito na si Mrs. Bibilin din daw siya sana ng tahong eh. Buti na lang di siya bumili. Ang daming open na. Ayan Ito okay, mga okay yan yung niluto ko. Pero yung mga bukas na tahong, ito. Medyo marami rin ha. Mga siguro kulang-kulang kalahating kilo rin. Sayang, di ba? Pero wala tayong magagawa. Kain na. Thank you, Lord. Ang sipag ni Basti, oh. Aba, nagsasampay. May gusto itong gawin batang to. Kaya siguro siya ay nagsasampay. Tapos tinapon din yung basura kanina. May balak, di ba? Maglalaro na naman to ng basketball sa malayo. Kasama yung mga Pilipino. Pero okay lang yan, di ba? Bakasyon naman sila, enjoyin. Wag lang magloloko, di ba? Pero mabait naman yung mga batang yan. So balak namin bumili ni Kuya ng tubig. At wala namin tubig, ang bilis namin sa tubig. Grabe. Bumili si na Marcos nung isang araw, 6 na case yata. Ito na lang natitira.
Yung 6 na case na tig-6, ibig sabihin ilang yun? Teka nga, ilan yun? 36. 36 bottles na. Nung isang araw lang yun, tingnan na natitira. 4 na. Sobrang lakas tubig. Sobrang init kasi. At ayun, lalabas muna ako. Mamimili na ako ng mga tornilyo. Panlagay dito. Sa aming mga ilalagay sa banyo. Oh, ang ingay. So, ayan, ready na. Mga tornilyo yung panlagay dito. Ayan, para may kapit namin siya doon sa dingding. So, let's go. Dito lang ako pupunta sa Incheck, malapit sa bahay. Bibili rin ako ng yung saksakan na extension, lalagay ko sa garage. At balak namin buhayin yung aming freezer para mas maraming karne kaming i-imbak, di ba? Puno na kasi dito puno na yan ng mga mga laman nito, yelo. Dito may mga fishball, tuyo. Pag kami bibili ng karne, wala nang space. So, naisip namin na buhayin yung naming extra naming freezer sa garage. At doon namin i-imbak yung karne. Yun, titingin lang ako ng mga kailangan, saksakan, extension, yun. At tornilyo. Grabeng init. Mamaya-maya kami bibili ng tubig. Pag hindi na ganong todo yung init, di ba? Ayun, nakabili na ako ng bibiling ko. Saksakan, sa mga tornilyo. Checkin ko rin dito sa garage kung may brush pa kami pang pintura. Para pag namili kami, alam ko yung kulang. Ito yung isa naming freezer, yung bubuhayin namin. Ayan, meron kami dyan freezer na isa pa. Ang problema andito yung saksakan. Kailangan namin lagyan ng extension papunta dito. Para masaksak namin sa kuryente, di ba? Ayun yung mga brush namin. Nasa taas. Sana meron pa. Kasi minsan nahihiram, pag nahihiram, minsan hindi na napapasole, di ba? Ang problema, wala akong hagdan para i-check. Pero sabi ni Mrs. meron naman daw Siguro okay na naman din kasi may nakikita naman akong hawakan ng roller. At meron na naman akong nakikita mga lalagyanan ng pintura. So bibili na lang namin siguro pintura. Yan, okay na. At susubukan kong ikabit tong lalagyanan ng sabon. Kaya let's go, let's go. Meron na rin ako mga pantanggal. At syempre mga pandikit, lagay natin. Tingnan natin kung mabibilib si Mrs. pag uwi niya, di ba? Ito yung tatanggalin ko. 2 lagayan ng sabon. At ito yung papalit ko. Ang ginawa ko. Ayan. Ito. Sarado ko lang to. Para pag nalaglag yung tornilyo, hindi malalaglag sa pinaka-ilalim, di ba? Nanguhugot lang tong ganito Bakit ito hindi nanguhugot? Yun, ha? Tanggal na. 1, 2. Ito madaling hugutin. Isang ito. Ayan. Ito kailangan ng pangkalas ng tornilyo. Meron tayo dito. Teka, patong ko lang to dito. Ayan, napalitan ko na yung lagay ng sabon, no? Itim na. Pero hinihintay ko munang tumigas yung pinagkakapitan niya para safe, di ba? Ito yung dati. Lagayan ng sabon. Ngayon, isa na lang siyang flat na manipis. Di ba? Gandang tingnan. Malinis. Ay, ayun yung mga gagawin namin ngayon. Ito, papalitan namin lahat yan. At sa mga susunod na araw na yun, di ba? Papakita ko lang kay Mrs. yung sample na ginawa ko. Ang problema, yung likod, may mga
mga... Eto, gas-gas. Eto, parang tape na matigas. Pero madali lang naman yung tape. Ang problema yung gas-gas. Siguro bibili na lang ako ng pintura na pang-spray na magmamatch sa kulay na to para hindi siya magmukhang pangit, di ba? So, ayan. Okay na to. Hindi ko lang kung tatapon na to. Mamaya pagdating ni Mrs. malaman kung ano ang kanyang masasabi. So, ayan. Sample muna yan. Ang ganda, di ba? Social tingnan. 7:30 na. Malabas na kami ni Posty. Luluto naman ako. Tonkatsu style. Wala pa rin si Mrs. eh. Andun pa sila sa part-time nila sa Airbnb. So, ako muna yung bahala dito. Magluluto. Oops, namatay pa yung apoy ko. Yan ah. Quality, di ba? Meron pa ako ditong dalawa. Grabe ang init. Pero marami na naman ako nagawa. Mamaya siguro kakabit ko yung saksakan na binili ko para mag-organize yung aking table ng computer. Pero bago yon, syempre babalik yung mga bata. Si Basti babalik dito kakain, magbabasketball lang. Kaya luto muna tayo, di ba? Para pagbalik nila makakakain na. Okay na yan ah. Nalagyan ko lang ng breadcrumbs, garlic powder. Yung akin nalagyan ko ng paprika para may ibang lasa, di ba? Siyempre, para ding para ding nagpa-fried chicken. Ganito mo lang siya sa itlog and breadcrumbs. Okay na. Naparami yata ang luto ko eh. Dapat siguro dalawa na lang eh. Pero okay lang yun siguro. Bukas, tanghalian. Kasama na rin, di ba? Ay, ayun, nakaluto na ako. Iniinit ko na tong chicken apretada. So, dito ko rin tatapusin ang vlog namin ngayong araw na to. Sana nag-enjoy kayo. Grabing init. Si Mrs. siguro pauwi na yan. And si Kuya lang yun nandito. Mamaya bili kami ng tubig. Kain na kami ni Kuya. Kus, tara. Kain. Pauwi na siguro si na Mrs. Mag-aalas 8 na. Saktong alas 8. So, ayun. Ingat palagi. Salamat sa suporta. Salamat sa panonood. And God bless inyo lahat. Ciao.